ng ating vlogs, Badong Aratiles po. Bakit po tayo maaga ngayon bago tayo magsimula? Ano po ngayon, yung second laban, no? Second laban po ng Gilas Pilipinas. Alam po ninyo, ito po, nasa gitna po tayo ng kakaibang achievement, no? For the first time po, nanalo po ang Gilas Pilipinas. Congratulations. Kaya po, 8:30 kasi yun. Dati 8:30 pataas tayo nagla-live. Ngayon, pagbibigyan po natin yung Gilas Pilipinas. Kala mo importante ko. Pagbibigyan po natin. Kasi syempre, imbes na manood mga Pilipino sa Gilas, mag-aalanganin sila, no? Para mawala po yung problema ng mga Pilipino kung sino panonoorin nila, si Badong ba o si yung Gilas. Kaya inagahan ko na lang. Tsaka kanina wala tayo dahil umattend tayo ng rally. Talagang sinusubukan ko po yung yung rally talaga. Talagang grabe. Siguro kinakailangan ko talaga ng exercise. Naiinggit ako sa mga nagrarally. Yung mga, hindi nagrarally, yung mga kasama kong mga vlogger na laging nasa rally. Kasi parang ang gagaan ng katawan nila. Parang lahat sila, alam nyo, parang lahat po lahat po nung mga vlogger na nasa rally. Talagang healthy po eh. Kayang-kaya nila makipagtakbo, yung humabol-habol. Sabi ko, kinakailangan ko na sigurong mag-ehersisyo talaga ng totohanan. Tsaka magda-diet talaga. Ako lang yung naharoon sa lahat ng vlogger doon, na as in lahat. Ako na po yung pinakamalaki tiyan, pinaka hapong-hapo na ako sa mga vlogger. Naulanan yung ang layo na ng mga depression ng mga vlogger na yun. Maski si Bisdak po siya, sabi ko napakasisigla naman ng lahat natin. Hindi po edad eh. Kasi may mas edad sa akin doon na vlogger eh, pero mas masigla pa sila eh. Talagang hindi ko po talaga kinakailangan ko talaga para ma-enjoy ko yung pag sama-sama. Kita nyo, napupunan nyo ba? Halos hindi na ako nagsasalita. Inahayaan ko na lang mga speaker o kung ano may nagaganap. Nahapo ako, yung napapagod ako sa init, napapagod ako sa hindi ko alam. Dati po napaka-atletiko. Maniwala kayo sa akin, laro ng basketball, gano'n, no? Iniisip ko kanina po, ako na pinaka-miserable tao rito sa sila tignan nyo, sagla-sigla nagsasalita. Sabi ko, ang sisigla nila, ako lang ang medyo kakaiba, no? So yan po, bayaan nyo po. And pinapaliwanag ko lang po, kahit na siguro, lakad talagang tsatsagain ko. Tsaka yung pasensya na kayo kasi experience to kanina sa rally. Yung pauwi ko, hindi po ako yung usual na sakay talaga LRT. Yung akyat ng LRT, tapos baba, sakay ng MRT, grabe, hindi ko talagang yung naliligo talaga ako sa pawis. Usually pag naglalakad ako at pinagpawisan, ang sarap sa pakiramdam, no? Yun po hindi. Grabe, pawis na pawis ako sa LRT, aircon, pawis na pawis ako sa MRT, aircon. Sabi ko, ibang klase itong ko. Okay, kasa talaga natin, kayang-kaya. Ang nawawala sa atin yung takot eh. Hindi na tayo takot sa mga kalaban, no? Buhat nung nag-champion na tayo ng Asian Games, yun talaga. So, yan po. Manonood po tayo, no? Manood po tayo mamaya kasi ang laki po ng chance natin na manalo sa tournament na to. Pag nanalo tayo rito, pasok tayo sa Olympics.
Ayan po para sa Olympics. Kita nyo naman, no, talagang ibang klase na tayo, no. Ang susi po diyan, tama yung mga tao yung pinagre-resign si Chot Reyes eh. Alam niyo yung mga taong marurunong po sa ang mga Pilipino halos lahat marunong sa basketball. Hindi lang po tayo nakiuso na tanggalin na si Chot Reyes bilang coach ng national team. Talagang pinatunayan po ni Tim Cone na karapat dapat, no? Karapat dapat po na na si Tim Cone ang maging coach at hindi po si Chot Reyes. Ganyan po kung talagang yung mga Pilipino matatalino eh. Matalino tayo sa basketball. Ang hilig kasi ng Pilipino tatlo lang, no? Politika, PBA. Mahilig tayo sa PBA. Politika, basketball, minsan boxing, at artista. Yun lang po hilig ng Pilipino. Politika, basketball, boxing, o at artista. Yung boxing, nung panahon lang ni Pacquiao. Pero basketball talaga, hilig talaga natin yan nung araw pa. Kaya hindi natin maialis na natuwa. First time po tayo nanalo sa isang European team sa lahat ng tournament. Hindi pa po tayo nananalo kahit saang European team. Ngayon lang po. At hindi po simple yung tinalo natin. World rated number 6 yung Latvia. Kaya sabi ko nga grabe po at congratulations talaga sa Gilas Pilipinas. Okay, parang po yan, dahil maalam po tayo sa politika, basketball at artista, alam po natin lahat ng issues. Kaya pag sinabi ng mga Pilipino na Chot Reyes resign, alam natin sa ikabubuti yun. Ano po panawagan kanina? Marcos. 'Di ba? Yun yung panawagan. Alis diyan. Mamamayan ayaw ng digma. Yan po yung dati Marcos alis diyan lang. Ngayon po mamamayan ayaw ng digmaan. Mamamayan approve kay Digong. Approve sa mga Duterte. Mamamayang approve sa mga Duterte. Yan ang mad. No? So sana manawa yung panawagan ng tao para sa ikaganda. Kung tinanggal natin yung Philippine coach dahil semplang ang Gilas, pinalitan natin ng sana ganun din ang mangyari. Nasa coach di ba? Nasa coach. Tignan niyo yung coach ng Latvia, bilib na bilib kay Tim Cone. Kasi meron siyang sistema. May plano siya. Sistema, plano, tiwala sa sarili. Sana ganyan din yung mga namumuno sa atin. Mayroong plano para sa Pilipinas. Mayroong sistema. Hindi po kasing gulo nito. Pag-uusapan po natin, ito po, sinabi po ni Congressman Barbers. Ito sa totoo nakalimutan na natin to Nakalimutan na natin na may nabalita na mga lumulutang na droga sa Ilocos, di ba? Mga 12 drug parcel. Ngayon, ang paliwanag ni Barbers, Congressman Barbers. Barbers ba o Barber? Ay maaring ito ay propaganda, no? Maaring ito ay propaganda laban kay PBBM. Ang sarap naman, no? Sana pwedeng ikatwiran ng Duterte yan. Napaka-unfair po ng mundo para sa mga Duterte na ngayon nababalita sa Davao Airport tatakas yung nahuling involved sa Pogo. Ano kagad ang sabi? Davao? Di ba mga Duterte yan? Nararamdaman ko na parang napaka-unfair sa mga Duterte ng lahat-lahat. Yan po mapag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan po natin, no? Ito po,
Katulad po ng Gilas, sana magpalit tayo ng coach. Kung yung Gilas Pilipinas nagpalit ng coach mula kay Chot Reyes napunta kay Tim Cone, nasanay manalo ha. Si Tim Cone po sa PBA, siya po yung winning guest coach. Siya po ang may pinakamaraming championship. Kaya ibig sabihin, may track record ka eh. Pag may track record ka na championin, malaki ang chance mo na mapag-champion mo. Kasi ano yan eh, utak po yan eh. Alam niyo yun, yung pagsanay kang mamuno, pag ikaw ay honest, pag ang pamilya mo, di ba? Parang coach po ng Pilipinas. Pag ang coach sanay pong manalo, hindi yan pumapayag na matalo basta-basta. Si Chot Reyes, inuuna yung forma eh. Di ba? Alam niyo ba, mga designer clothes ang sinusuot ng laban? Nakita niyo naman si Tim Cone. Talagang ano lang. Talagang simpleng yung may kohelyo lang tapos may bandila lang ng Pilipinas. Walang kaarte-arte. Ganyan din. Alam niyo, magandang halimbawa tong pagpapalit ng coach ng Pilipinas. Ng Gilas Pilipinas. Pwede rin natin yang isabuhay sa bansa natin. No? Coach lang ang dapat palitan eh. Maaayos yung bansa. Dapat kasi tayo, mag-election na. Dapat iboto natin yung pamilyang ang naitatak sa atin yung pamumuno, hindi pagnanakaw. Di ba? Mahirap pala, no? Mahirap pala, nasa tatak pala yan. Akala natin, yung panahon na mangga, akala natin yung panahon na yung friend pa si BP Sara, yung nagmamano pa, di ba? Naalala nyo, nagmamano pa yung buong pamilya. Buong pamilya kay BP Sara, yun yung panahon po na mga mangga pa sila. Pero pag panahon pala na napwesto, tabla-tabla na, no? Yung track record pala, importante, no? Hindi lang po track record sa sarili. Pati track record pala ng pamilya, no? Kung titignan pala natin sa politika, parang track record po yan ng isang coach. Kung ang isang coach ay championin, malamang malaki ang magawa niya sa Gilas Pilipinas. Kung ang track record ng pamilya mo ay magna, tayong mga Pilipino, ano rin, no? Mapagtawari, anong tawag doon? Mapagpatawad. Madali tayong makalimot eh. Diba? Madali tayong makalimot. Yan yung tatak ng pamilya na yan. Tapos mag-expect ka na yun lang. Pero kung ang tatak ng pamilya ay purong paglilingkod, pagmamahal sa Pilipinas, makatitiyakan na yung mga anak din, ganun din, no? Kasi ganun sila pinalaki. Bakit hindi natin naisip? Bakit hindi natin naisip yun, no? May maraming kasabihan, no? Huli na ang lahat. Nasa huli ang pagsisisi pala. Okay. Wala po tayong pinaparatangan. Ang ibig ko sabihin, parang nagkakatotoo kung saan nakilala yung pamilya. Kasi Duterte, paglilingkod. Yung mga anak, paglilingkod. Sara Duterte, Baste Duterte, no? Hindi natin may papaliwanag pwede pala 'yun. Akala ko kasi lahat pwede yung pwede yung diyan na nga nakilala yung pamilya ko, dapat hindi ko gawin 'yan, di ba? Kala ko ganun eh. Hindi pala. Nagkamali pala ako. Okay. Anyways, kaya po sa darating na eleksyon, pilitin po natin lahat po ng mga pwede po ba yung mga wag po tayong sunod lang ng sunod sa mga Duterte. Hikayatin natin silang tumakbo na. Kasi si Tatay Digong may sinasabi pa hindi kami tatakbo. Pwede po ba Tatay Digong ngayon ka lang namin medyo kukontrahin? Tama na po yan.
no? Tama na po 'yan. Pangatawanan niyo na po yung sinabi ng aming Vice President. Tumakbo po kayo, Dutertres. No? Run, Dutertres, run. Ngayon 2025. Kumbaga, palit coach naman. Baka may mangyari sa Gilas Pilipinas. No? Gawin po nating halimbawa yung Gilas Pilipinas na unti-untiin po natin. Nasa ano yan, nasa nagdadala yan. Kung ang coach walang plano, kung ang coach ay panay forma, katulad ni Chot Reyes, panay ang forma ng mga designers clothes, ang isusuot kada laban, iba-ibang designer clothes. Eh yun po ang pinagkakaabalahan niya, hindi po yung plano para sa team. Pwede po ba? Yung mga totoong naglilingkod na pamilya, yun naman yung iboto natin. Wag na po tayo magpadala. Naka-line up na. Oh. Antindi po ng line up ng administrasyon. May nakita po ako rito. Ewan ko kung matutuloy ito. Kung mahahatak nila to lahat. Ito po ay nilabas ng politiko. Narimarim ako dito sa isang, talagang etong isa na to. Ewan ko kung matutuloy ito. Pero kung matuloy ito, talagang isusumpa ko to. Kasi hindi mananalo to eh. Tol, hindi ka mananalo, tol. Alam mo ba yun, tol? Hindi ka mananalo. No? Talagang direkta namin sasabihin sa iyo, hindi ka mananalo, tol, kung hindi dahil kay Tatay Digong. Putya, naka-line up na rito sa nilabas po ng politiko. Sana hindi totoo to. Kasi kung totoo to, kung hindi to totoo, dapat ireklamo ng mga narito. Di ba? Kaso, dehin bokiki sila. Mukhang totoo to eh. Nasa na ba yun? Sa may politiko. Nilabas nila yung lineup na so far. Ito ang posibleng tumakbo. Under. Ang lakas nga. Pero wag po tayong padala sa lakas. Dapat to, kung ito ang mga tatakbo, kahit gaano kalakas to mga to, ibasura natin to lahat. Kasi wala tayong hindi natin mapagtitiwalaan tong malalakas lang. Okay, sino ba mga narito? Nasaan na ba yun? Alam mo, visit to. Visit tong politiko na to kung kailan ko sila kailangan yung pinos nila. Hindi ko kasi natantosan eh. Pasensya na kayo. Naku, dire-diretsong away, no? Dire-diretsong away ni Binay at saka ni Cayetano eh. Hanggang saan kayo makakarating kaya yan? Ito po, 11 na raw to. Ito so far ayon sa politiko. Buti nilabas to ng politiko. Bagong Pilipinas, lumang muka. Ito ang possible lineup. Reported members of the administration's senatorial slate. Ito po yung mga hindi natin iboboto. Pinangungunahan ni Ramon Bong Revilla, Erwin Tulfo, Ben Hur Abalos, Francis Tol. Sama ng loob namin sa iyo, Tol. Hindi ka mananalo, Tol. Kundi dahil kay Duterte, Tol. Meron pang ginawa si Pangulong Duterte na video dyan. Tapos makikita ka namin. Nasa possible lineup. Hindi, ayon po to sa politico.com. Vicente Soto, Manny Pacquiao, Lito Lapid, Ping Lacson, Camille Villar, Aimee Marcos, Pia Cayetano. Wag po tayong magpadagit na sikat sila lahat, no? Hindi po natin kailangan ng sikat. Ang kailangan po natin, tandaan po ninyo, yung pamilya po na parang coach po ang kailangan natin. Kung ang coach, ang Gilas coach, panay forma lang, katulad ng mga to. Katulad ni Chot Reyes, palitan natin. Ilagay natin dyan yung Dutertres, no? At yung mga kakampi ng Dutertres. Para po magkaroon po tayo ng tsansa. Tsansa lang po ang hinihingi ng Pilipinas eh. No? Boxing na ito. Hindi. Kinokorek lang natin. Kasi ang ganda na nangyari sa basketball eh. No? Ang ganda na nangyari sa basketball natin. Palit coach.
So eto, kung eto pa rin same people pa rin ng mga iboboto nyo, talagang lahat to, halos lahat to dating senador. Pwera kay Camille Villar at saka kay Erwin Tulfo at Benhur Abalos. Lahat yan naging senador na. Huwag po tayong padadala sa kasikatan. Wala po nangyari nung senador sila. Yun po ang tandaan natin. Hintayin po natin ang pamilya Dutertes, kung sino po Dutertes na to. Kung sino po yung susuportahan ng mga Duterte. I-solid po natin. Yan lang po pakiusap natin. No? Kasi kung yung isang araw na kapangyarihan natin sa loob ng 3 years, ibibigay pa natin sa kanila, kawawa naman ng mga Pilipino. Okay. Punta po tayo rito sa sinabi ni meron po kamakailan lang, nagpupuputak na naman tong mga kalaban ni Duterte. Ay, eto muna. Sabi ni sikat na si Senator Risa Ontiveros, napakasikat na leader ng oposisyon. Sabi niya. At mayroong 1% 1% na survey. 1% ba si Risa? 1%, no? Okay. Aba, binaliktad na niya. Kala ko ba sa'yo nang galing na may Alice Go? Na yung Alice Go na yun, ginamit lang yung pangalan ni Alice Go. Baliktad na po ngayon. Kahit 10 pa lumabas na Alice Go sa buong Pilipinas, si Mayor Alice Go ng Bamban Tarlac ang katangi-tanging Chinese citizen na naging mayor. Ang investigasyon ay para kay Alice Go na hindi Pilipino. Ang buong akala ko kasi, Senator Risa, kaya pala hindi na siya nagtalakay ng ibang POGO. Ang buong akala po kasi namin, POGO investigation yung iniimbestigahan nyo. Yung pala, nakasentro lang kayo kay Alice Go. No, lalo na ngayon siguro, yung nagpahayag na, yung pinuno ng lahat ng pinuno, si Martin Romualdez, na hindi siya pabor na iba ng POGO. Parang wala nang kumukontra. Wala na ngayon nagsasabi na iba ng POGO. Di ba? Kaya po, nagtataka lang ako. Akala ko kasi POGO. Akala ko may natuklasan lang kayo kay Alice Go. Pero sa sentrohan nyo, POGO. Yung pala, hindi na pala POGO. Si Alice Go na lang pala. Ang laki, no? What a word. Nung sinabi lang ni Martin na hindi siya payag na iba ng POGO, wala na po yatang nanawagan ngayon na iba ng POGO. Hindi, no? Okay. Dito po, ito po, punta po tayo rito kay Pangulong Marcos. Actually, nabalitaan natin to eh. May lumulutang na mga drug parcel o kung ano man ang tawag dyan. Mukhang ganyan ngayon yung di ba? Yung estilo sa Batangas meron din, di ba? Lumulutang lang tapos hindi natin alam kung bakit para saan yun, pero nakuha ng mga magsaka tapos inimbestigahan droga pala, no? Hindi natin alam kung ganun ba yung panibagong way para makapagpasok ng droga sa Pilipinas. Kasi ang dami ng ganun ang daming ganun instances. Ngayon, eto, meron po sa Ilocos, no? Nahuli, ito po, dozens packets of illegal drugs found along the coastline of Ilocos region, part of ang paliwanag dito ni Surigao del Norte 2nd District Representative Ace Barbers ay ito raw po ay posibleng propaganda laban kay Marcos, kay Pangulong Marcos. Wala naman pong masama doon, no? Maganda naman yung tsoryan nyo, no? Pwede talagang mangyari yun, di ba? Pwede talagang mangyari na ito, pinalutangan sa Ilocos ng droga, pwedeng mangyari na, ayan, laganap, maski sa Ilocos yung droga. Pwede yun eh. Pwedeng maisip yung pwedeng siraan yun. Di ba? Okay.
Pwede po talaga yun. Kasi ganun talaga eh. Pwede silang pwede rin naman totoo yun na meron talagang totoo rin na ganun ang pagpapasok nila ng droga. Pero, ang question, pag sinabi po ba na propaganda lang yan, wala na pong krimen, wala na po talagang mga droga, totoong droga yan. Di po ba? Ano po gagawin natin? Di po ba mas lalo, no? Mas lalong dapat, kasi Ilocos region, yan po ay identified kay Pangulong Marcos. Sinadya man yan para pasamain si Pangulong Marcos o hindi, ano ang dapat gawin? Yung kasi yun eh, yung how do you react? Kasi kung sasabihin mo lang, maaaring to ay propaganda lang laban kay Pangulong Marcos. So, wala tayong gagawin? Ay, propaganda lang pala yan. Kaya okay lang yan. Ganon. Okay lang yan na may sinisiraan yung Pangulo na bumabaha doon sa lugar niya ng droga. Okay lang pala yun. Malamang hindi dapat okay. Malamang ang dapat reaksyon ng isang namumuno, 'di ba? Ipahuli natin 'yan. Kung sino man may kagagawan yan, yan man ay totoong pinadadala dyan or sinasadyang sirain ng Pangulo, dapat, di ba? Dapat yan, mahigpit na sila. Putya, nasisira ang Pangulo. Tignan nyo po yung reaction. Pero iniisip ko rin eh, kung tatanggapin po natin na propaganda yan lamang at wala talagang laganap na droga na pumapasok sa Pilipinas ngayon, yun yung gusto nila pag malaki, nahuhuli ang mga pumapasok kahit walang patayan, di ba? Parang, kasi sa akin, ano eh, yung reaction eh. Yung Dehin Bokiki, lilipas din yan. Putya, sa Ilocos na yung droga. Oh. Tignan nyo po yung reaction sa Davao. Naalala nyo, may nahuli sila Mayor Baste. Naro kagad si Mayor Baste. Gigil na gigil. Na nahulihan ng droga doon. Pero tignan nyo po kung paano sabihin. Wala po nag-isip na ito ay maaaring sinadya lang para sirain yung mga Duterte na tangkaing magpasok ng droga. Wala po nagsabing ganun. Pero dahil siya ay mayor ng Davao at ayaw niya ng droga, galit na galit sila na pinuntahan na yung tao na. Pero wala nagsabi na maaring ito ay propaganda para kami ay siraan. Hindi po. Aksyon. Hinuli. Di na natin alam kung ano nangyari ron sa nahuli. Pero malamang galit na galit yung mayor. Yung reaction po eh. Pero, pagdating po sa mga vloggers at saka sa media, nahuli yan. Akala ko ba wala nang droga sa Davao? Akala ko ba mga galit sa droga yan? Bakit may nahuling droga? Naalala niya yan? Ang tanong ko, bakit po tahimik ang media? Sa Ilocos, wala pong nagwawalang ganun eh. Kung hindi pa nga to sinabi ni Barber, hindi ko na matatandaan na meron palang naganap na ganito. Napaalala lang po ni Barbers. Kung hindi pa po napaalala ni Barbers na merong ganyan, oo nga pala, bakit pinapatay nyo sa media? Bakit yung media, patay kagad yung balita? Hindi nyo na po na? Patay kagad yung balita sa media? See the difference? Pag Duterte, kahit nahuli, wala nahuli hindi nahuli kung sino yung perpetrator. Kasi hodang yan po ay propaganda o totoong na pinasok yung droga. Ano man po dyan, dapat mahigpit na, mahuli kasi nakakahiya naman, taga Ilocos yung presidente. Tapos mapapasukan ng droga. Kahit ba propaganda lang yan, yun nga masama eh. Alam nyo na nga po,
possible na propaganda eh. Pero dun sa Davao na nahuli, dito walang nahuli, sa Davao na nahuli, doon nag-react yung mga media. Meron pa palang droga. Akala ko magalit yung pamilya niya sa droga. Bakit may droga pa rin? Hindi nila nalutas. Tindi, no? Unfair. Unfair yung pagtingin. Di ba? Kaya lang, yung paninira, wala yan eh. Natatakasin natin. Ang tindi ni Prince Harry. No? Kala ko nagre-react dito sa mga sinasabi. Namimiss pala si Sherry. Okay. Kaya lang, dito, di ba? Kahit na nahuli nila Mayor Baste, ang dating pa rin, bakit may droga pa rin sa Davao City? Kala ko ba? O unfair po sa katulad po ngayon, may tumakas po ng mga pogo. Mga dyan din sa Porac yata rin yan eh. Nasabat sa Davao, laki pong issue sa media niyan. Sa Davao? May narinig pa ako yung hindi kagandahan na sa TikTok na pasosyal na hindi kagandahan. Nang sabi, bakit yung mga tumatakas ay sa Davao International? Parang ang dami na. Marami na ba, Manang? Parang ang dami na na tumatakas sa Davao. 'Di ba? Bakit sa Davao Airport ang takasan ng mga kriminal? Bakit ang mga kriminal tumatakas, ginagamit yung international airport? Ganyan kaagad yung media, no? No? Ganyan kaagad yung media. International, bakit sa Davao sila tumatakas? Sino ba ang may control sa Davao? Ganun kaagad, di ba? Siyempre, mga Duterte yan. Ako, magtapatan tayo. Wala po bang nahuling kriminal sa Manila International Airport? Alam ko sa Manila International Airport, malakas yung yung laglag bala nung araw eh. Kada po ba may mga laglag bala na kaso? Pati yung pastillas, di ba? Manila International, saan po pumasok yung mga illegal na Chinese? Sa Manila International Airport. May nagtanong po ba? Sino ba may control sino ba mayor ng Maynila? Sino ba? Puta, wala naman eh. Pero pag sa Davao, may nahuling isang kriminal o tumatakas na kriminal, takasan pala yan. Sino ba may control dyan? Sino ba mayor dyan? Ang dami po nahuli sa Manila International Airport eh. Ang dami rin po nahuli dyan sa mga customs na nakabase sa Maynila. May nagtatanong po ba? Sino ba mayor ng Maynila? Sino ba mayor ng... Sino ba may control sa NCR? Bakit napapasukan tayo ng mga kriminalidad? Wala po. Tanging sa Davao, basta narinig yung salitang Davao, Duterte na yan. Eto pa po. Bumaha sa Davao. Bakit may baha sa Davao? Di ba may budget yan? Alam niyo po, maliit pa lang akong bata. Ganito pa lang ako kaliit. Naninirahan, ako po'y pinanganak sa Caloocan City. Lumaki ako sa Quezon City. At nagbinanta na ako doon sa Sapampalay, Bulacan. Pero, maliit pa lang ako, ganito pa lang ako kaliit. Bumabaha na sa buong Metro Manila. Umambon lang, baha na eh. Pucha, pag bumahaba sa Metro Manila, ay baha dito sa Metro Manila. Sino ba mayor dito? May budget yan May budget. Ganito lang ako kaliit. Pero ngayong malaki na ako, ganito na lang ako kaliit. Mamaya kukwento ko yung mga problema ng mga ganito kaliit at malaki ang tiyan. Ako, hindi nyo po nararanasan yan, pero problema, tindi ng problema ko dyan. Mamaya na, dito naman. Maliit pa lang na bata, bumabaha na sa Metro Manila. May budget din ng Metro Manila. Wala po nagtatanong kung may baha.
Uy, bumaha metro. Uy, baha rito sa Maynila. City Hall, baha. Sino ba mayor dito? Di ba may budget? Pero pag bumaha sa Davao, Davao region ha, Davao region ang bumabaha. Hindi po lang Davao, kahit na Davao City, sige Davao City. Alam niyo ba kung bakit Davao City umulan ng umulan. Kumpara nyo sa Maynila, umambon sa Maynila. Ay, baha. Wala po magtatanong niyan. Meron ba mayor dito? Di ba may budget to? Bakit bumabaha ang Maynila? Bakit bumabaha ang Quezon City? May mayor. Sino ba mayor dito? Di ba may budget? Wala po nagtatanong ng budget. Davao City, bumaha. Ay, dapat hindi kayo bumabaha kasi may budget. Ang budget po ba para iangat? Ang tanong ko po, may budget po ba pag malakas ang ulan, umaangat kusa yung Davao? Umaangat po yung Davao pag may baha? Yun po bang project nila? Inaangat yung, oy, teka, malakas ang ulan. Iangat na natin yung Davao. Ikot na ganun. O yan ha. Inaangat na namin ang Davao. Sama na yung mayon, sama na yung pinakamataas na bundok, Apo. Itataas nila yan kasi may budget eh. Alam nyo, illogical yung mga mananinira kay Duterte. Yan po, ganyan po sila. Wala nang sense. Basta makasira lang. May baha pala sa Davao. Di ba may budget yan? Puta, maliit pa lang ako eh. Pag umuulan nga, naliligo kami na doon na sa may kalsada pag bumaha eh. Hanggang ngayon, may naliligo pa rin mga bata sa kalsada. Baha eh. Umambon lang yun. Ambon lang, ulitin, ambon lang yun. Wala nagtatanong, may budget ba? Mayor ba? Sino ba mayor? Ganun ka. Sino ba mayor sa Davao? Di ba may budget to? Bakit kayo binabaha? Hindi naman po anti-baha yung ano po ba ginawa sa hinarangan yung Mount Apo? O Mount Apo, bawal kang bumuhos sa Davao. Diretso ka dun sa dagat. Pag umulan sa Mount Apo, bawal bumaba yan kasi Davao region lahat yan eh. Kahit saan dyan mapunta, putya, Davao pa rin ang tawag. Akala nila yung Davao yung isang congressman lang yun ng Davao. Sisihin kada may putya, nag-landslide, di ba may budget yan? At ang higit sa lahat, eto po si Martin. Tama naman yung sisihin mo yung China, pero yung pinapaliwanag kasi ni Martin dito na yung pag-ship, hindi naman daw po, friends pa rin daw natin yung China, sabi ni Martin. Ayaw lang niya nung binubuli tayo. Wow, tindi, no? Binubuli. Kaysa naman dating administrasyon na sinabi pa na tayo ay maging probinsya ng China. Alam mo, Martin Romualdez, may pailing-iling pa siya. Nakita ko, may iling-iling pa. Alam mo, alam ng lahat na yun ay joke. Alam mo ba yung joke? J-O-K-E. No? Alam mo naman na joke yun eh. Rappler nga eh. Rappler. Alam ng Rappler na joke eh. Nag-joke pa si Duterte. Galit sila dahil nag-joke pa. Pero nagagalit ka dahil hindi joke. Akala mo seryoso. Panliligaw yan ng kapwa. Na yung shifting, nagsiship. Pumarehas lang daw si Pangulong Marcos. Okay, pumarehas. Tignan po natin. Mga kapatid, pasensya na kayo kung napaaga tayo kasi yun nga, may laban po yung Gilas. Minsan lang po ito mangyari. For the first time po, gaano po muli, no? Bago tayo magtapos, bago tayo pumunta sa inyong mga katanungan at sa inyong mga gustong mga iparating, no? Gaano kahalaga yung laban na to?
Ngayon lang po tayo yung panalo po ng Gilas kagabi. Tinalo po natin yung world's number 6. Pang-anim po na pinakamagaling na koponan sa buong mundo. Tinalo po natin, no? Tapos ngayon, ang susi po diyan, nagpalit ng coach. May sistema na yung coach. Ganon din po sa bansa, no? Pag ang coach mo o ang presidente mo ay walang sistema, panay forma. Chot Reyes, panay forma eh. Panay, anong tawag doon? Press conference. Pero wala sa actual. Okay. Yan po ang ating topic. Pwede na po kayo magtanong, pwede po kayo magbigay ng reaksyon at higit sa lahat, pwede po kayo magpakape. Yan. Baka